my craze 조금 더 망설이지만 alright I don't want no best friend 너도 나와 같은 맘이야 way to get there 나를 보며 웃어줘 Nag-research tayo. 때론 그리 유미 Sama namin kayo kung paano kayo mag-file ng tax. Pero syempre, i-cover lang namin yung mga pertinent mga important information o confidential na yung ibang data natin dyan. So, ganito nga pala kami gumawa ng tax. Dito sa website ng Intuit TurboTax. A-access mo lang yan and then i-enter mo yung license key mo. After mong i-enter yung license key mo, ipaprompt ka sa page na to. And dito, isi-select mo yung TurboTax Online. Depende sa version na kukunin mo. After nyan, click Continue. And then dito mo na nga ipapasok yung mga detalye ng TurboTax mo. So again, Continue. And then, myself and my partner, dahil kami dalawa ni Joyce, yung file, enter mo yung information mo. And then mag-ask siya ng series of questions na very practical naman. Susundan mo lang lahat yan at ma-add mo na lahat ng mga potential deductions na kailangan mo. Basta i-follow mo lang yung mga questions na ibibigay sa'yo nung platform. And then here, ipapasok mo na nga yung particular details ng T4 or T5 mo. Enter mo yung SIN mo. And then, click on continue. Again, no, itong steps na pinapakita ko sa inyo, some of them, ini-skip na natin. Kasi nga, yung ibang information na binibigay natin is very confidential na. And as you can see, it's very, very simple lang naman talaga. Doon sa upper left portion mo, no, although binlearn natin, nandyan maipapakita kung ano yung mga potential tax refund nyo. So, there you have it, no? So, natapos na nga ni Joyce ang aming accountant. Oh my God, ako pa talaga gumawa ng tax. Ako home-based accountant. Hate ko na. Yan. Okay naman at dahil nakakuha tayo ng refund, tax refund. So, yan. At the very end, yan ang makikita nyo. O, diba? O, may baon na tayo pang Pilipinas. Kailan ba nakukuha yan usually? 2 weeks, mga gano'n. 2 weeks. 2 weeks daw ang processing ng refunds. Anyway, it took how long? Tingin mo from yung process na ginawa mo? Siguro 30-40 minutes. 30 to 40 minutes. Document. Yeah, doon kami nagtagal doon sa pagkuha ng mga dokumento na hindi currently available. So, hinahanap pa, it's either di-download or chinek doon sa aming banking app. Another day, another vlog. Welcome sa inyong lahat. And today is Thursday. So, sobrang kakaunting araw na lang talaga yung iniintay natin. And parang hindi na natin ma-contain ang excitement na nararamdaman natin. Parang naiisip mo pa lang na konting yung feeling na naglo-load ka na ng bagahe, no, sa sasakyan. Yung feeling na yun parang hindi ko ma-explain ang pakiramdam. So sabi ko nga sa inyo sa vlog kahapon na papasok tayo today para mag-attend lang tayo ng meeting. At the same time, ma-mention natin yung mga projects natin na tumatakbo. At hopefully, while we are away, ma-manage siya, no, ng ating mga colleagues, or better yet, kung halimbawa yung boss ko mismo yung hahawak ng ating project, mas maganda.
It's currently 8 degrees sa labas. Malamig pa rin, pero wala nang snow dito sa Vancouver. At in the past 2 days, pati kaninang madaling araw, umulan ulit. Pero it's good thing na ngayon medyo humupa na siya. And hopefully the rest of the day maging okay lang siya, na walang ulan sana. Sana sumikat din yung araw kasi ito yung time na lumabas tayo. And later, magla-lunch siguro tayo kasi yung schedule talaga natin ng meal natin is during lunchtime. Naisip ko kasi instead of doing it ng dinner, yung lunchtime kasi parang active ko pa rin. Kaya the more na gumagalaw ka, the more na nababurn din yung iyong kinakain. Instead of having that one meal at night na after mong kumain, ang next na mong gagawin is matutulog ka na lang, diba? Update ko lang kayo, current gas price natin ngayon is 180.9. Oy, medyo bumababa. Usually naglalaro yan sa 1.83 to 1.92 pa nga as a highest, no? So kung gusto niyo magpagas na kayo. Mababa yung gas ngayon. Actually, pwede nyo hintayin yan up to 3 PM. Mas bababa pa yan for sure. Good day today. Looking forward to finishing this day. And hopefully masamahan nyo ako how I spend my day in this vlog. Hello TV fam. So nandito tayo sa Richmond Center, no? Lunchtime. Nag-ikot lang tayo. At napansin natin bukas na yung access, yung mga complex natin sa likod papunta dun sa mall. Ito yung mall, no? Interesting, no? Tapos makikita nyo dito may access sila dito na Park Plaza. And I guess this is the access going to the parking. Uwi na 5:03. Ilang araw na lang. Talagang hindi ko makalimutan. Ang ating bakasyon ay sadyang nalalapit na talaga. bilang na talaga ang araw. Kanina niloloko nila ako sa yung sinasabi ko sila, yung mga ka-office mates ko. Ready na raw ba yung computer na dadalhin ko sa Pilipinas dahil magtatrabaho pa rin daw ako. Pati daw ba yung cellphone nung boss ko ipapadala na daw ba sa akin para ma-enjoy, para matawagan ako habang nagbabakasyon ako. So nakakatuwa naman na alam mo yun, kahit pa paano wag nating i-jinx, no? Pero yung mga projects din natin medyo unti-unti na nating na itutulak palayo. Sa ganun wala nang dumagdag pa. Diba? Isang linggo na lang meron pa bang idadagdag yun? So ngayon supposedly dapat uuwi tayo. Pero natandaan nyo kahapon in the previous vlog, nabanggit ko sa inyo na dadaan tayo sa Best Buy. Yan. Alam ko sinabi ko Thursday or Friday Thursday pa lang ngayon pero pupunta na tayo. Napaghahalatang excited. Ganyan kasi ako alam mo yun, excited tayo sa mga kahit anong gadget, sa totoo lang. Yung parents ko dati pa nagregalo sa akin yan. Ang nireregalo niyan sa akin, pati yung mga kahit na hand-me-down lang, no, nabigay ng mga tiyuhin ko na nasa abroad. Ang binibigay nila sa akin is hand-me-down na tools, no? Halimbawa pang buff ng sasakyan, no? Yung uncle ko, si Uncle Alex, yung naninirahan, yung natira sa Toronto, Ontario, na siya yung binibisita namin doon. Yun, parati yun nagpapadala yun sa amin, no, na yun yung mga parang pinapadala niya, yung mga napaglumaan na tools na hindi na ginagamit. Yan, na-appreciate ko yung mga ganyang klaseng mga bagay. Kasi nga tayo ever since, no, talagang handy na tayo
Hindi ko alam kung hilig ko lang ba talaga yon or talagang preferred ko lang na nagpa-problem solve gamit yung isip ko at saka yung mga kamay ko, no? Na masarap sa pakiramdam na meron kang nakikitang halimbawa problema or halimbawa kahit na hindi naman sa akin halimbawa problema nung kakilala ko, kaibigan ko, kapamilya ko, na pag nakita ko na parang ay tingin ko pwede nating mabigyan ng solusyon yung problema mo, yung mga ganon, no? Yung mga ganyang klaseng bagay talagang umaandar yung utak ko. Kaya nga sa mga practical na bagay, alam ko dyan ako nag-i-excel sa lahat, no, ng cases. And kaya din ako napadpad sa ating current na kalagayan sa purchasing, no, dahil gusto ko din yung ginagawa ko sa trabaho ko na nagpa-problem solve, no, kasi hindi ko alam, talagang pag meron kang halimbawa binigay sa akin na problema, lalo na kung mga practical application, especially yung mga nasisira, yan, hilig na hilig ko yung nag-aayos. So yun lang, gusto ko lang, share ko lang, sabi nga ng mga ibang nagvo-vlog, no? So yan lang, gusto ko lang kayong isama dahil hindi ko rin makontain kasi yung excitement ng pagbili ng panibagong gamit, no? Hindi naman tayo nag-hoard ng gamit. Yung mga lumang gamit ko, binenta ko din. Tapos yung pinagbentahan ko ng gamit na yun din naman yung gagamitin nating pangbili. So hindi naman tayo yung bili lang ng bili, no? Dahil nga nandun tayo sa field ko, no? Lagi yung ginagawa natin dapat is yung parang pinaka-minimal na effect sa bulsa natin. Yan parate ang ating prioridad, no? So yan, nandito na tayo sa Lansdowne Best Buy and pasok na tayo sa loob. Magpa-park na lang ako ngayon. Patawid na lang natin tong si Lola. Ayan, para tayo ay makapag-park ng maayos-ayos. Ayan, ikutin natin. Sana may ikot. Madaming parking. Ano to, talagang meant to be. Talagang ginawan pa ng rason talaga. Meant to be. Ayan, no, lalapit ng parking. Sige. Park na tayo dito. Huwag na tayong mamili pa. Uy, kung mapapansin nyo yung araw, ha, medyo mataas-taas pa ang sikat. And 5:10 na. Pasok na tayo sa loob. Yun. So, ang bibilin pala natin dito, bibili tayo ng data cable at saka yung DJI na action camera. Tagal-tagal din bago ako nakabalik dito, Ayan, medyo matagal-tagal din. Best Buy. Diyan kasi ako dati nagtatrabaho. Years and years. Much later. Guys, nakuha na natin. Wow. Ito yung mga tinatayong building dito, Ito nyo ba yan? Ganda, no? Kaiba. Talagang nagiging commercialized na talaga masyado tong Richmond. Puro building na lang ang nakikita natin. So na, nakuha na natin. Nakaka-tempt na buksan, pero hindi muna natin bubuksan. Mag-hold off muna tayo. Kaya ba natin talaga mag-hold off? Ay nako. Yan ang ang downside ng nag-aantay. Hindi mo alam kung magiging patient ka ba talaga. Nakakatempt eh. Kaso ang problema kasi dyan,
Alam nyo, pag binukas ko na to, meron na yung restocking fee. At kung isusoli ko siya, hindi na full yung mapapa-refund natin. Kasi ibabawas nila yung restocking fee eh. Hindi ko alam kung 5 or 10% ata nung cost yung restocking fee nila. So siguro tatanungin natin niyan si Joyce ko. Talagang siya pa yung ginawang trigger kung bubuksan na ba natin para ma-test natin, ma-set up natin, ma-identify na natin yung mga memory card na gagamitin para sa kanya. Yun ang gagawin natin. Sana tawag dito, hindi ko ma-explain eh. Gulo rin, no? So nag-lunch tayo kanina. So hindi na tawag dito, tuloy pa rin naman yung ginagawa nating 1 meal a day target. Sa linggo nga pala, pinaschedule ako uli ng blood work nung aking doctor. Sabi niya, conduct tayo ng test bago tayo mag-refill ng gamot. Kasi ang purpose ko is humingi sana ng prescription para sa ganun pagka uwi natin sa Pilipinas, meron tayong bit-bit na gamot. Diba? Mabuti na yung handa. Lalo na at mapapasabak ka sa mga kung ano-anong gathering. Yan na naman tayo. Yung mga ganyang gathering yung nakakasira sa diet eh. No? Pero makakaramdam tayo ng pagpawis yan sa Pilipinas na ngayon naman nilulook forward mo, no? Kasi yun yung parang number 1 kasi na way ng katawan na mag-expel ng mga toxins na nakakain natin. Ngayon parang kahit na ayaw natin dati yun, yung mainit, pinagpapawisan, ngayon nilulook forward to natin dahil dito sa Canada mahirap magpapawis. Hindi siya ganun kadali. Sabi ko nga sa inyo, no, nung lalo na pagka fall, winter, majority of the time talagang magbabayad ka para magpapawis. Naalala ko nga pala, bumili nga pala tayo ng ng what do you call this? Indoor sauna. Dapat pala yun na yung gamitin natin. Medyo hindi kasi natin, matagal-tagal natin siyang hindi nagamit. Kasi nga, yung ankle natin, ang sabi nung RMT dati, wag muna daw mag-sauna kasi masama daw sa joints na ma-dehydrate siya. Mas lalo daw kasi parang ma-irritate. Kaya hindi, for the longest time na meron akong nararamdaman sa ankle ko, hindi ko nagamit yung sauna. Pero ngayong okay na, pwede ko na pala siyang gamitin. Well, anyway, siguro later na lang, no, pagbalik na lang siguro kung kailan medyo okay na tayo. Pero I wouldn't want to risk it. Baka mamaya totoo nga yung sinasabi nung RMT na pag nag-sauna ka, lalo na kung tender yung joints mo, biglang ma-irritate, sumakit. Kaya iwas na muna tayo doon sa gagawin natin yun. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.